So, nakatira ka rin sa condominium mo tapos naging ganito ang kisame mo. Naku, makinig ka ng maigi, pag-usapan natin yan. O yan, etong photo na to, kuha yan mula sa loob ng condominium ko sa Fame Residences ng SMDC. Halos basta andun ako, lagi ako nagtatanggal ng molds. Ang problema kasi dyan, minsan una hindi maganda sa pagkakagawa, kaya nagkakaroon ng mga leaks. Although medyo ayos naman ngayon, pero sana nung una pa lamang, 'di ba, inayos na nila yung pagkakagawa para hindi na umabot sa ganyan. Anyway, kung ganyan ang mga bahay ninyo, hindi yan safe. Yan po mga molds na ganyan, maaaring nagiging dahilan din yan kung bakit madalas kayong sinisipon o kung bakit nag-a-act up ang allergies ninyo o di naman kaya ay risky din yan sa iba pang mga problemang pangkalusugan. Oo, maganda, convenient tumira sa mga condominium units, pero yung mga sinasabing tightly sealed buildings ay po pwedeng parang higanting mga Tupperware. Po pwedeng nag-iipon-ipon yan ng moisture sa loob. Kapag ka ang humidity sa loob ng condominium ninyo ay lumalagpas na ng 60%, para na rin po kayo nag-iimbita ng molds sa unit ninyo. Kaya kung may leaks, problema talaga yon. Eto mga molds na to, naglalabas yan ng mga toxins at mga spores na kapag nalanghap ninyo, po pwedeng mag-trigger ng hika, sinusitis, at pati na rin po chronic fatigue. Bukod sa pag-aayos ng leaks, kung wala namang leaks ang inyong mga units, dapat po ay nagbubukas din tayo ng bintana at ng mga pintuan natin. Pero wag namang basta-basta bukas lamang ng bukas. Best time para sa cross ventilation ay kapag medyo may araw, around 10 AM to 3 PM. Kahit mga 15 to 30 minutes lamang para magkapalitan yung air na nasa loob ng unit ninyo at saka yung stale air. Ito mga oras na to kasi mataas ang sikat ng araw at tuyo ang hangin. Pero kapag naman po naulan, kahit pa 10 AM to 3 PM, anong oras wag nyo na lamang po talagang buksan yan. Kasi baka lalong mag-invite kayo ng moisture sa loob, lalo na kung naulan nga. Ipinapaliwanag ko lamang po kasi baka may mga magtanong pa. Okay? Okay, ngayon, naririnig ko na yung sinasabing, Dok, paano naman yung mga alikabok? Di papasok yun. Di magwalis kayo. Hindi naman kaya punasan. Tanong ko sa inyo, ano mas pipiliin ninyo? Yung alikabok na pwedeng punasan o yung amag sa pader at ceiling na pwedeng pumasok sa baga ninyo? Pwede nyo rin naman pong gawin, gumamit kayo ng mga exhaust fan. Tuwing naliligo kayo o nagluluto, huwag lang basta naka-on. Hayaan pong tumatakbo yan hanggang kahit after 10 minutes ninyong maligo o magluto para makalabas ang lahat ng singaw. Pangalawa, huwag magpatuyo ng nilabhan sa loob ng unit nang walang ventilation. Ulitin ko, nang walang ventilation. Pangatlong tip, kung kayo po ay medyo nakakaangat sa buhay o kung afford ninyo, bumili kayo ng hygrometer. Meron niyang ilan din naman na mga mura lamang online. Kapag nakita niyo nalagpas na ng 60% ang humidity, kung naka-aircon po kayo, gamitin ang dry mode o di naman kaya gumamit ng dehumidifier. Tandaan, ang panggagamot po natin ay hindi lamang through medications, kasama ang lifestyle at kasama sa lifestyle ang environment at ang community ninyo. May mga sakit na kaya hindi gumagaling-galing ay dahil sa exposures, kaya alagaan ang environment para maalagaan din ang mga sarili. At yun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!